Alam nyo, no, itong ating simbahan, napaka-dynamic. Napaka-dynamic. You know why? Ang galing, ang bilis nating magbago, no? Parang since Cubao time, yung bago ng system, and we never stop really changing because we are looking forward, mga kapatid, to become a much better church for the Lord. And usually sa ibang simbahan, napakahirap po neto gawin because change is one of the things that most people hates. Oo. Ang pagbabago, mga kapatid, is one of the things that most people hate. Most people hates kasi pag may change na naman, uncomfortable na naman, parang bago na naman, mag-a-adjust ka na naman. And we thank God for believers like, we thank God, mga kapatid, sa mga kapatid na kagaya nyo, that every time our leadership offers a change, we welcome it. We embrace it. Wala tayong man naririnig na reklamo. Wala tayong man naririnig, mga kapatid, na pagdadabog. We just say, yes, pastor. Kung ano yung sinasabi ng ating pastor, we just say, sige, pastor, subukan natin yan. I-try natin yan. Nag-try tayong mag-cell group. Nag-try tayong mag-home-to-home Bible study. We tried a lot of different approaches sa discipleship. And this time, bagong approach na naman. Ang sasabihin lang natin, go, pastor. Kasama mo kami. Basta para sa kakalago ng church, sa improvement ng church, for the kingdom. We will embrace change. Because, mga kapatid, we have to understand the only thing constant in this world is change. Ito ang dapat natin intindihin. The only thing constant in this world is change. Meron akong nabasang article, mga kapatid, na ang CEO ng Nokia ay umiyak habang sinasabing, we did not do anything wrong. Ang Nokia dapat ay binibenta sa kanilang, mga kapatid, ang Google, hindi nila binili. Ang Microsoft dapat binibenta din sa kanilang Google, hindi rin nila binili. And nung naglabas sa mga touch phones, no touchscreen na phones, ayaw ni Nokia. Why? During that time, early 2000, si Nokia ang pinakamagaling magbenta at may pinakamagandang cellphone. Gumaya na nga lang si BlackBerry eh. And they didn't do anything to change it. Because they were thinking, ito gumagana ito okay ito, why reinvent the wheel? And after 10 years, nalugi sila sa market. Ang kanilang kasalanan, they did not change. So tayo sa simbahan, mga kapatid, let us be comfortable with change. Ang hindi natin babaguhin, pinapangako namin sa inyo at ng ating pastor, ang hindi natin babaguhin, doktrina natin. Ang salita ng Diyos, katotohanan, kung ano ang tama, hindi natin babaguhin yan, mga kapatid. But let us open our mind to change because that's the only thing constant in this world. Maniwala kayo, mga kapatid, there will be change in our lives. And God's message for us today is the God of change. The God of change. John chapter 2, verse 1, mga kapatid, hanggang 11. And the third day, there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And both Jesus was called and his disciples to the marriage. And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, they had no wine. Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it. And there were set there 6 water pots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Ibig sabihin, mga 20 to 30 gallons ang isang lalagyan. So parang yung galon natin na blue ng mineral water. And Jesus saith unto them, Fill the water pots with water, and they filled them up to the brim, yung malapit talaga sa bibig. And saith unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast, and they bear it. And when the ruler of the feast tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, but the servant knew, which drew the water, knew, the governor of the feast called the bridegroom. And sabi niya, Every man at the beginning doth set forth good wine. And when men have well drunk, then that which is worse. But thou hast kept the good wine until now. The beginning of miracles Jesus did in Cana of Galilee, or this beginning, and manifested forth his glory, and his disciples believed on him. Would like to request our head pastor to pray for the word today. Yes, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, Lord,
We declare anointing today to the words. God bless your people as they listen to the word. Bless, O Lord, thy servant. Anoint, O Lord, every word that is spoken today. God, we ask you for your power, your wisdom, your understanding to be with us. Let the Holy Spirit, O Lord, shall be our teacher today and bless our service. O God, let thy name be glorified, O Lord, through thy words. God, everything that we do is for your glory, all in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Can we clap our hands to the Lord? Now change. Now, bago natin pag-usapan ang topic nito, let's try to scrutinize this story first and see some things here, mga kapatid, na nagpa-prompt sa atin na mapag-isip. Number 1, si Mary yung nasa kasal, sumunod lang si Jesus. And, kita ka sa kasal, kung maubusan sila ng inumin. Gets nyo? Kunyari, ako, in-invite nyo ako sa kasal. Hindi naman ako yung pamilya ng kinasal. Hindi naman ako yung nagpapatakbo ng kasal, naubusan ng inumin. What do you think is my concern? That is why there was an assumption or there is a suggestion na malamang sa malamang si Mary isa sa nag-aasikaso ng kasal. That is why nung hindi nila na-expect na naubusan ng wine, naging backup plan ni Mary si Jesus. Kaya ang tanong ni Jesus sa kanya, anong pakialam ko dyan? Di ba, what has it to do with me? And it also suggests na lumapit si Mary kay Jesus. It also suggests, mga kapatid, na alam ni Mary ang kayang gawin ni Jesus. Before Jesus was exposed to the crowd, his mother already knew. Sa mga anak dyan, makinig kayong maigi. Alam ng mga nanay nyo. Alam ng mga magulang nyo. Yung nakikita or alam ng crowd sa labas, yung alam ng tao sa labas, mga kapatid, second-hand information na lang po yan. Your mother already knew. Alam na ni Mary, kaya niya mag-perform ng miracle. Walang himala na na-record si Jesus Christ bago itong marriage in Cana. Walang may nakasulat. But Mary already knew. Malamang marami na experience si Mary. Marami nang nakita si Mary. Malamang marami nang ginawa si Jesus doon, mga kapatid, sa loob ng kanilang bahay. Pero ang kanyang goal, nobody should be able to know until my time comes. But Mary knew. That is why backup plan niya si Jesus na kulang ng wine. Call Jesus. Can I tell you, church, today that we have a backup plan sa ating mga buhay? Can I tell you, church, today that we have somebody we can call kung magkakaroon ng kakulangan sa ating buhay, magkakaroon ng issue ng ating buhay, magkakaroon ng problema ng ating buhay? Those people outside do not know, but we have a backup plan because we knew Jesus. This church knew Jesus. This house knew Jesus. These believers know Jesus. We have somebody to call to. Are you happy with that today? You know Jesus. You know what He can do. You know what He did. And you know what He will do. My issue man, my kakulangan man, my emptiness man. Just say Jesus. Woo! Hallelujah. Now it would appear na sinita ni Mary si Jesus. Sabi niya, woman, hindi ko pa time. But it did not suggest na hindi siya mag-perform. Anong sabi niya? It's not yet my time. Hindi niya sinabing, I don't want to. Kahit nanay ni Jesus, hindi makapilit sa kanya. It's God's time when He says it's His time. Pero mga kapatid, pag hindi pa time, kahit na si Mary nagsabing, gawin mo na, sabi niya, oops, babae, hindi ko pa time. Alam niyo yung response ni Mary? Basta sabihin niyo, gawin niyo lang kung sabihin niya. Because Mary knew He cannot push God. He cannot force God. He cannot ask Him to do it right now. Mary knew He needed to wait. He asking Jesus to do something. Kahit anak pa niyan, Mary knew He needed the time of God. Can I tell this church today, God's time is God's time. Maybe feeling mo, you need it right now. But if God says it's not yet time, you just better wait. And what the Bible says, just do what Jesus is asking you to do. Sinabi, hindi ko pa time. Pero maya sinabi niya, o sige, lagyan nyo ng laman. Ito mga container na gawa sa bato, lagyan nyo ng tubig yan.
Why? Because yung timing nakadepende kay Jesus, yung timing nakadepende sa Diyos, hindi sa atin, brothers, hindi sa atin, sister, hindi sa iyo, hindi kay nanay mo, hindi kay tatay mo. Ang timing na ma-feel ang need ng buhay mo does not depend on what you want and when you want it. It always depend on God. That's why sabi niya kay Abraham, Abraham, according to my appointed time. You understand? Maybe you felt like you really need it right now, but hey, listen, ang sabi niya kay Abraham, Abraham, according to my appointed time, 25 years na naghintay si Abraham. After 25 years, hindi pa niya time. Pero ano sinabi ng Bible? Abraham believed it. That's why the next year, after that very word, nanganak, mga kapatid, si Sarah, when according to the appointed, hallelujah, time of God. So maybe, listen, it's not your time yet. Maybe it's not your time yet. Brother Arnold, maybe it's not your time yet. Brother Marvin, maybe it's not your time yet. But it is in God's time. He is not saying no. He is not saying I want. He said, according to my time, to the right timing, base sa akin. Are you with me today? Amen. Yung mga napangaralan ng response last week, nandyan ba kayo? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Now listen. Yung water pots of stones na ito pala ay hugasan ng paa at kamay, pastor. Nakapwesto pala ito, mga kapatid, sa gilid ng pinto. Nilalagay ng tubig. Kasi according sa custom ng mga Hudyo, pag pumasok ka ng bahay, maghuhugas ka ng paa at maghuhugas ka ng kamay. Tapos ang sabi ni Jesus, lagyan mo ng tubig. Siguro kung kayo nautusan, magkakikigan kayo. Tapos nung nilagyan nila ng tubig, ano sabi ni Jesus? Sumandok kayo dyan. Ibigay nyo sa governor. Sa isip siguro ng mga tao yun, papainumin natin na maduming tubig ng governor na to, hindi wala siyang alam. But you know what happened next? Ang natikman nila ay pinaka-the best na wine. So let me tell to you first today, may mga miracles ang Diyos na mukhang marumi pero hindi. Oo. Tinitingnan ko ang sarili ko dito eh. Yung parang ako yung lalagyang marumi na nilagyan lang ng tubig. Pero nung tinikman na ng tao, na-bless sila. Gets nyo? Itong vessel na ito, brother, sa tingin na iba, brother, dating lasinggero yan. Dating mabisyo yan. Dating masamang tao yan. Ang tingin nila sa atin, maruming vessel lang. But what they did not know is God is a God of change. Hallelujah! Nilagyan ng tubig. Ang maruming vessel, pag nilagyan ng tubig, hindi yan lumilinis. Nagiging maruming tubig laman yan. You understand me? Kumuha ka ng maruming lalagyan sa labas. Lalagyan mo ng malinis na tubig. Ano mangyayari sa tubig? Magiging maruming tubig. Kasi makukontaminate ang tubig sa dumi ng vessel. But not so with our God. Ang maruming vessel, nilagyan ng malinis na tubig. Nung ininom ng mga tao, naging masarap na wine. It is because our God can change this vessel. Kagaya nga ng preaching ni Pastor nakaraan, nawa mga kapatid, maraming mga tao ang makainom ng tubig na nilagay ng Diyos sa atin at makapagsabi, ang sarap ng tubig na yan, ang sarap ng wine na yan. Why? Because we have a God of change. Hallelujah. And this really caught my attention. Ang sabi dito ng Bible, thou hast kept the good wine. Alam niyo yung sabi ng mababaw na translation? Thou hast kept the best wine. You understand me, church? When God changes us, not just for the good, not just for the better, but for the best. Can I tell you today, don't settle for good. Singers, nasabi ko to sa inyo last time. Kahapon, musicians, maybe, pagdating mo sa church, wala kang alam, naging good player ka. But don't settle for good.
Maybe pagdating mo sa church, naging better singer ka than you were in the church, but never settled for being better. Why? Because when God changes us, He meant to bring out the best in us, not the good in us, not the better in us, but the best in us. That's the kind of God that we serve. Hallelujah. Nandiyan po ba kayo? Are you open to change? Are you willing to change? Are we happy that we have the God of change? Praise the Lord. Now today, understand, since the beginning of time, in the first chapter of the book of Genesis, God has established that He is a God of change. The Bible says, in the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And next, what happens? And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Next, what happens? Verse 3. God said, let there be light. God saw the darkness. He wasn't satisfied. Anong sabi niya? I'm going to change it. Let there be light. Listen, sa simulang-simula pa lang, nung inikot ng Diyos, mga kapatid, ang mundo, there was nothing but darkness, brokenness, emptiness, void, something that's just not right. Pag sinabi mong void, alam mo pag tumingin ka sa space, nakalat-kalat yung mga bato, na walang direction, ganyan na ganyan ang pinaka-exact description ng void. And when the Spirit of God began to move, anong ginawa niya? He began to change everything. Because ang mababaw na word na change sa Bible, transform. So in the beginning of time, in the book of Genesis, anong in-establish ng Diyos? When His Spirit moves, hindi siya makaresist. Magta-transform talaga siya para maging kaaya-aya sa mata niya, maging mas maayos sa paningin niya, maging katanggap-tanggap sa Kanya. At anong sabi ng Bible? And God saw that it was good. Naging maganda sa paningin ng Diyos. But you have to understand, mga kapatid, ang good ng Diyos, hindi kagaya ng understanding natin ng good. Kasi ang malinis ang understanding ng Diyos, hindi kagaya ng understanding natin ng malinis. Ang buwan at ang bituin at ang araw, malinis sa paningin natin. Sa paningin ng Diyos, marumi yan, mga kapatid. So when He said it's good, it's really beyond the standard of our understanding of good. And He is a God of change na sa simula pa lang, when the Spirit begins to move, it also begins to change everything na madaanan nito. That is why if you are here in the church, I don't care how broken, how ruined your life is, the moment you begin to feel the Spirit of God moving in your life, you can't resist it. God is going to change you. Walang matigas na tao dito sa bahay ng Panginoon. Ako naniniwala, mga kapatid, walang hardcore na tao sa bahay ng Panginoon. Bring them in. Makasalanan, bring them in. Lasinggero, bring them in. May mga adultery na kaso, bring them in. Drug addict, bring them in. Because I believe I serve a God of change. Naging mapili tayo sa evangelism natin. Yung mabait lang, yung mukhang maayos lang, yung walang bisyo lang. Don't do that. Do not underestimate the power of God to change. Hallelujah! His Spirit hover over the dark, lifeless, empty space of the ocean. And the next thing He did was change it. In a much better word, transform it. Look at your life before the Spirit begin to move. Anong klaseng buhay? Amen? Anong klaseng testimony? Anong klaseng pagkatao meron tayo? But I thank God every time we go to church. And I thank God for the first time I felt the Holy Ghost, that His Spirit begin to hover over my life, mga kapatid. You just can't explain it, but God will begin to transform the way you think. God will begin to transform the way you speak. And God will begin to transform the way you live. And then later, makikita ng tao, something has changed in you. Yes, because my God is a God of change.
He also has proven himself being a God of change. He loved to change people's name. Napansin nyo? From Abram to Abraham. From Jacob to Israel. From Simon to Peter. From Saul to Paul. And God doesn't just change the name without reason. Babaguhin niya ang pangalan mo according sa kung ano ka maging. Di ba amazing ang Diyos? Tayo, pinapangalanan natin ang tao sa kung ano siya, di ba? Kunyari, kahit ang pangalan niyan, Rodelito, kung putot yan. Ang tawag mo sa kanyang palayaw, tot. Di ba? O si Joko, yung sumikat nung nakaraan, hindi naman talaga Joko yung pangalan niya. Oo. Binigyan ng palayaw ng kanyang tita, Jokoy. Ibig sabihin, Joko. Ako yung pangalan ko, mga kapatid, yung palayaw ko, Panggoy. Puding unggoy. Sabi ko, ba't Panggoy? Kasi daw, palangga, tapos gugoy, lalaki, gaga, gugoy. So kaya Panggoy. Kaya ano explain mo, mabantot talaga eh. Mabaho talaga eh. Kaya tumatawag sa kanya, mga kaibigan ko na lang ng high school. Kayo, wag na wag niyo susubukan. Pero alam niyo sa edad ko ngayon, uwi ako sa bahay, makita ko ng tatay ko, ng mga kapatid ko, tawag sa akin, Goy. Oo, ganun pa, hindi talaga magbabago, no? Salamat sa Diyos, hindi ganyan siya mag-style ng pangalan sa atin, no? Hindi siya ganyan magpangalan sa atin. Ang Diyos pag nagpangalan sa atin, it's actually a declaration of your future. Si Simon, maliit na stone. Ginawa niyang Pedro, rock. Di ba? Si Jacob, supplanter. Ginawa niyang Israel, Prince of Israel. Prince of God. Ganun siya magpangalan sa atin. Mula kay Abraham, an ordinary father, into Abraham, the father of many nations. Why? Because He's a God of change. And listen, nung dineclare ng Diyos sa kanila, walang may makapigil. Ilang circumstances ang dumating sa buhay ni Abraham para hindi magkatotoo na maging father siya of many nations. In fact, naghintay siya ng more than 25 years, magkaroon lang ng anak, nag-away sila ng kanyang asawang mga kapatid, and a lot of things happen. Hinabol pa niya mga kapatid yung mga kumidnap sa kay Lot. And a lot of things could have happened. But who can change the declaration of God? Who can change what God has spoken in your life? Kaya mga kapatid, huwag niyong i-underestimate ang natatanggap niyong promesa sa salita ng Diyos because it is a God-powerful message to us. Hindi magbabago yan. Walang may makakapag-nullify niyan. Isipin natin maigi, singit natin ng konti si Pablo. Alam niyo bang tawag kay Pablo, 1 Timothy chapter 1, verse 13? He was a violent man. Sabi ng Bible. Sa mas mababaw na Ingles, Paul was a brutal man. Kaya nung si Stephen ay pinapatay, nandun si Pablo, nagbibigay ng consent. Habang binabato si Stephen na sa harap niya, nai-enjoy ni Pablo. Ang mga tao palang brutal, they love the smell of the blood. Yung isang kliyente namin, na dating, magaling talaga pumatay. Sabi niya, Pastor, mga 200 plus yata, hindi ko na mabilang. Ganun. Alam niyo nung nag-resign siya, sabi niya, Pastor, sa totoo lang, hinahanap ko yung amoy ng dugo. Kasi pag yung dugo pala lumabas sa ating katawan na fresh, malansa yun. Pero yung mga pumapatay na addict sila dun. Kaya ang hirap sa kanilang bumitaw sa kanilang trabaho. It's not really because they love the pain. Kundi hinahabol-habol nila yung amoy na yun, yung lansa ng dugo na yun, mga kapatid. Grabe yung mga tao na to. No? Hindi naman sila pwede sabihin nakakaingit. But Paul was called a brutal man. Gaano siya kabrutal? Babae ka, wala siyang pakialam, kakalagkirin ka niya, pabalik ng Jerusalem. Kahit natalian niya paa mo, hatakin ka ng kamelyo, wala siyang pakialam kung ano ka. Ano sabi ng Bible, mga kapatid? Marami siyang pinahirapan at pinatay na kapatiran. Ganun siya kabrutal. Nung na-convert si Pablo, anong nangyari? Kahit sinasampal-sampal, hindi lumalaban. Wow! Tayo minsan baliktad. Bago naging Kristiyano, ang babait. Nung naging Kristiyano na, tumagal ng 10 years, masagi mo lang, wow! Ganun.
Bakit kanya katapang? My God is a lion. Bira. Hindi tayo ganun. Binago na tayo. Mga kapatid, pag-aralan mo lang ang buhay ni Pablo, ma-appreciate mo that God is really a God of change. Now listen. Ako lang may karapatang tumingin sa oras, ha? Kayo wala. When he called Moses, anong pinakauna niyang ginawa para makonvince si Moses? He changed the staff into a snake. Anong next niyang ginawa? Pinalitan niya ang balat ng kamay ni Moses at binalik niya ulit. Anong next niyang ginawa? Ginawa niyang dugo ang tubig. Why? He is trying to establish to Moses, huwag kang matakot. Kaya kong gawin lahat. Amen? Si Moses ilang beses nagdalawang isip eh. Kaya sabi kay Moses, Moses, huwag kang matakot. Ako ang Diyos ng pagbabago. Feeling natin may circumstances sa buhay natin. Feeling natin may haharapin tayong bagay na parang wala tayong magagawa. Huwag kang matakot because our God is a God of change. Now listen. Our God is a God of change. Sabi ng Daniel chapter 2 verse 21. Pakinig ha. He changed the times and the seasons. Di ba ang times tsaka season established? Kaya sabi nga mga kapatid, Ecclesiastes chapter 3, there's a time for everything or there's a season for everything and a time for every purpose under heaven. Ibig sabihin, ang season established yan. May summer, may winter, may autumn, may fall, may autumn. Di ba? Tapos summer na naman. Establish yung season. Ang rotation yan, establish yan. Yung time, establish yan. Alam ka namang bukas, tingin natin, alas 11 ngayong oras, pagka kinabukasan, alas 10 pala ngayon. Di, parang nga ating time, imagine kung umusog-usog, kung bukas, 26 hours. Tapos sa susunod na araw, 22 na naman. Sa susunod, 23. Imagine kung ano kasaya ang buhay, palagi kang late. Di ba? Establish ang times. Establish ang season. But did you hear what the Bible says? He changes times. And He changes seasons. Ganun ka-powerful ang Diyos natin. Kaya nung sinabi ni Joshua sa araw, brother, dyan ka lang ha. Ano nangyari sa araw? Hindi gumalaw. Ano nangyari? Na-froze ang time. Paano nangyari? Because God can change time. Who can do that? Diyos lang natin. And listen, He can change seasons. Makinig kayo maigi mga kapatid. The word season or time there, ibig sabihin ay set time. May mga time sa buhay natin. Sabi nila, wala akong magagawa. Season ng kahirapan ngayon. Listen to me today. God can change that season in your life. Wala akong magagawa. Season ng taghirap ngayon. Season ng kalungkutan ngayon. Season ng kawalan ngayon. Season ng problema ngayon. Are you listening to me today? God can change the season of your life. God can change that set time of your life. Maniwala ka mga kapatid, ang ating Diyos ay kayang baguhin in whatever circumstance you are here today. Kahit sabihin pa nila, season mo yan, dyan ka ngayon, season mo na mahihirapan ka, you cry out, you cry out to God mamaya and tell Him, Lord, I believe you are the God of change. I am in this season. I pray to you today, change my season. And God will be willing to do so because He can do it because He's a God of change. Kaya sa business, sa amin, hindi na ako naniniwala na merong panahon ng taghina. I learned from this message today. Sabi nila, pag August, mahina. Pag December, mahina. January, mahina. Hindi na ako naniniwala. Why? Maybe season ng mundo na maging mahina, but I am a child of God and I can claim it at any time. Lord, don't let me go through that season, God. Change my season today.
I don't know what? God will do it. He will do it. He can do it. It is because He is a God of change. Oh, I hope mga kapatid nakikinig kayo ngayong umaga. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. I claim it in Jesus' name. Pause tayo saglit mga kapatid. Lift your hands. Lift your hands and tell God, Lord, I don't like my season right now. God, please change my season. God, hirap ako sa season na ito today. God, please change this time of my life, Panginoon. Himosa shihaya kalarabuhoya sa, and I claim it in Jesus' name. Matagal ka na naghihintay ng improvement. Matagal ka na naghihintay ng promotion. Matagal ka na naghihintay ng blessing. Matagal ka na naghihintay ng success. Matagal ka na naghihintay sa buhay mo. Claim it to the Lord today. God, let this season be my season. Let this time be my time, because you are a God of change. In Jesus' name, we serve a God who can change seasons and times of your life. And this is amazing, mga kapatid. God can change our sins from red to scarlet to white as snow. Di ba? Napansin niyo ba ang ating Panginoon? Ang galing niya talaga magbago. Sabi niya, your sins, though they be red as scarlet, they can be white as snow. Saan ka makakita ng eskarlata ay magiging kasing puti ng niebe? Saan ka makakita? Pag yung isang tao, God help us, ay nilubog sa tubig. Woo! Sa kaninong pangalan? Sa pangalan ng Panginoon. Ulitin ko, saan ka makakakita na yung isang eskarlata, pulang-pula na kulay, ay magiging kasing puti ng niebe? Pag ang isang tao ay nilubog sa tubig at binabanggit, I baptize you in the name of Jesus Christ. For what? For the remission of your sins. Because this sin makes our lives red. This sin, mga kapatid, colors our life. But the name of Jesus can change that color if you are being baptized in His name. Walang may makakapagbago ng kalagayan ng buhay mo. Walang may makakahugas ng kasalanan na meron tayo. Maliban na lang, mga kapatid, pag tayo ay nabautismuhan sa kanyang dakilang pangalan. People will not understand this, and I don't understand how either, but I believe it happens. Hindi ko alam paano. Na yung isang tao ilubog mo, pag-ahon matanggal lahat, hindi ko alam paano. Itong alam ko, mga kapatid, there's none other name giving among men under heaven by which we can be saved, only in the name of Jesus. So not until we are baptized in the name of Jesus, our sins will remain in our lives. Kaya may challenge ako sa mga mahal naming bisita today. Do you want God to change you? Sa mga minamahal naming kaibigan at bisita today, if you are not yet baptized in Jesus Christ, ask yourself this question, do I want God to change me? My answer sa sarili ko, yes, I want God to change me. Wala akong kwenta, makasalanan ako, maraming mali sa buhay ko, hindi ko kayang ayusin ang sarili ko, but I know a God who is a God of change. At yung change na yan ay magsisimula when you are baptized in His precious name. Oh, hallelujah. Marami sa atin iba-iba experience, mga kapatid, sa bagay na ito. But trust me, if your heart is true to God, the moment na bautismohan ka sa kanyang pangalan, ang tingin ng ibang tao pag-ahon mo sa tubig, ganun ka pa rin. Pero ang ibang testimony, I felt so clean. Ang ibang testimony, ang gaan ng buhay ko. Ang ibang testimony, parang may natanggal sa akin. Why? Because that is God changing you. That is God cleansing you. That is God purifying you. That is what happens when the scarlet becomes white as snow. Sabi ng Biblia, mga kapatid, sabi na 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Ano ibig sabihin? Ang luma, binabago niya. You understand?
The moment you come to Jesus, ang luma at binabago niya. Kaya huwag kang magdahilan na ganito na kasi ako, pastor. Nung nakarating ako sa church, walang problema yan. Kung anong klaseng tao ka nung nakarating ka sa church. But listen, God has to change you. Kasi kung ano ka dati has nothing to do with what you can be today. Let God change you. At ang luma, babaguhin niya. Kaya may mga tao na addict sa bisyo. Pag nakarating sa church, nawawalan ng gana sa bisyo. May mga taong binded sa kasalanan. Pagdating sa church, nawawala mga kapatid ang tali ng kasalanan. Why? Because yung old things, past na yun. Yung lumang ikaw. Yung feeling pogi. Yung mahilig sa pogi. Ganon. Yung makati ang kamay. Yung makati ang paa. No, yung maraming kakulangan at kasawayan sa buhay, luma na yun. Hindi na ikaw yung nasa church ngayon. Binago ka na ng Panginoon. That's why God help me today. Kung meron dito sa atin, matagal ka na sa church, hindi ka pa rin nagbabago. May problema sa paglapit mo sa Diyos. And you better ask God, mamaya, Lord, change me. Change me. Change me because you are a God of change. Sabi mga kapatid ng Philippians chapter 3 verse 21, who shall change our vile body. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 51 and 52, behold, I show you a mystery. Nung sabi niya, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Napansin nyo, Genesis sinimula niya sa change. Yung Revelation, tinapos niya sa change. Why? He's a God of change. At alam niyo, pinaka-last na change na gagawin ng Diyos sa atin, hindi yung patangusin ng ilong mo. May nakita akong artista, yung before and after na dumaan kay Belo, hindi ko na makilala. Hala, ganyan pala siya dati. Si Rosmar, kilala niyo? Ha? Yung milyonaryang namimigay ng kung ano-ano sa bumibili sa kanya, yung nagtitinda ng sabon. Tingnan niyo yung before and after niya makarating siya kay Belo. Akala niyo, gumanda talaga siya sabon niya, ano? Hindi. Tumangos ang ilong, umayos ng ngipin. May sabon ba nakakaayos ng ngipin? Ay, habang inunguya mo, tumutuwid. Sabon nakakaayos ng balat. Okay yun, no? Natatanggal ang mga dumi-dumi, mga kati-kati dyan, mga kapatid. And there are good soaps like that. Pero yung magbabago ang mukha mo, lang sabon na ganyan. Kung may sabon na ganyan, mga kapatid, ewan ko na lang, baka hindi natin magkakilanlan. Pagdating sa langit, hindi ka rin makapasok. Sino ka? Si Arnold po. Hindi ganyan ang Arnold na kilala ko. Nasabit ka pa. Pero alam niyo, pinakalas na change na gagawin ng Diyos sa atin? Yung katawan na ito na naagnas. I-change niya ng katawan na hindi naagnas. Yung katawan na nakakaramdam ng sakit, papalitan po niya ng kakaramdam na hindi nakakaramdam ng sakit. Yung katawan na maraming kahinaan, papalitan niya ng katawan na walang kahinaan. Yung katawan na hindi nakakatagos dyan, papalitan niya ng katawan na nakakatagos dyan. Yung katawan na nagugutom, kaya marami sa atin mukhang gluten yung tiyan, papalitan niya ng katawan na hindi nagugutom. Sa langit, may prutas doon. Pag kinain mo isang beses, busog ka na forever. The fruit of the tree of life. Yung katawan na yung pagod na pagod ka palagi galing sa trabaho mo. Para yung anak ko kanina, sumanda sa akin, papunta dito. Sabi ko, babe, huwag kang matulog. Sabi niya, bakit? Sabi ko, bakit kahihiga sa akin? Sabi niya, pagod na pagod ako eh. Sabi ko, hala, anong ginawa ng bata? Gumising, kumain, naligo, napagod. Nakakatakot pa trabahuin sa kumpanya niyo yun. But you see guys, He's a God of change. And I am excited to see that day. Nakakapagod ang buhay. Sa lupa, nakakapagod. Isipin mo na lang, gigising, trabaho, kakain, maghahanap na naman. Nakakapagod nga yung tanong sa bahay nila eh. Araw-araw tanong nila sa bahay sa akin, anong ulamin? Bihira. 4 na sila doon sa bahay. Ayan yung asawa ko. 4 na sila doon sa bahay. Ako pa tatanungin, anong ulamin? Kasi ako pihikan sa pagkain eh. Nakakapagod nga yung ganon. Mga kapatid, ang buhay na ito nakakapagod, but I thank God, time will come. It will all be changed. Time will come! Hallelujah!
Yung pain, yung iyak mo paggabi na ikaw lang nakakaalam, yung depression mo, yung pagod mo na hindi mo pinapaalam kung kanino, it will change. Yung sakit mo na tinitiis mo kasi natakot kang malaman at natakot ka ipaalam sa pamilya mo, it will change. Oh, hallelujah. Time will come, mga kapatid, yung kalungkutan mo, nararanasan mo mag-isa, kahit na marami kang kasama, it will change. Because the Bible says, in that place, He will wipe away the tears in our eyes. There will be nothing but joy. There will be nothing but worship. There will be nothing but enjoyment in the presence of the Lord. And for us to be there, we must allow Him to change us here. Hindi tayo makakarating doon kung hindi niya tayo babaguhin dito ngayon. Hindi po pwedeng ganun. Na Lord, ayoko magbago pero isama mo ako, walang ganun. Lord, ganito ako, tapos dalhin mo ako doon, walang ganun. Ang gusto talaga ng Diyos, mga kapatid, is we will conform in the image of His Son, Jesus Christ. Now, let me end by telling you this. Him, being the God of change, is unchangeable. Ano sabi ng Malakay? Ano sabi ng Malakay, mga kapatid? Chapter 3, verse 6. For I am the Lord. I change not. Ano ibig sabihin? If He is the God of change, that doesn't change. Ulitin ko. If He is the God of change, that doesn't change. Dalawa lang pong hindi nagbabago na binanggit sa atin ng Biblia, ang Diyos at ang Kanyang salita. Sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. At sabi ng Biblia, I, the Lord, I change not. Therefore, you sons of Jacob are not consumed. Anong ibig kong sabihin as we end today? Him being the God of change, He is still the same today. Ang change na kaya niyang gawin sa Genesis, ang change na kaya niyang gawin sa time ni Abraham, ang change na kaya niyang gawin sa time ni Moses, sa time, mga kapatid, ng mga apostoles, sa time ng mga fathers natin sa faith, is the same change that He can do in our lives here today. Today. This very, very moment. Now, why don't we end this way? You think of something that you want God to change. Keyboard lang muna patugtugin natin. Sacrifice palagi ito sa Brother Colonel. Ito gawin natin. I-apply natin ang ating narinig. Alright? Amen? Ito yung maging response natin sa ating narinig. Think of something that you want God to change. And then meditate on it. And then begin to ask God to do it. Now, panigurado, magkakaiba tayo ng iisipin. Panigurado, magkakaiba tayo ng ilalapit sa Kanya. But trust me, magkakaiba man ang ating iisipin, He can do it all. Because He's a God of change. Marami sa atin nag-i-struggle sa kasalanan. Hanggang ngayon, pabalik-balik sa bagay na yan. Iiyak ko sa Diyos. Iiyak ko sa Kanya. Why? He can change. Anong testimony ng isang kapatiran natin? Hiyang-hiya na siya sa Diyos. Tuwing bago siya magsimba, maninigarilyo siya. After niya magsimba, magtatago siya, maninigarilyo siya. There was a time in his life na sabi niya, Lord, hiyang-hiya na talaga ko sa iyo, tulungan mo ko, Panginoon, Sunday bukas. Natulog siya. Kinaumagahan, routine ng isang mahilig sa sigarilyo, magsisindi. Nung inamoy niya yung usok, nasuka siya. Thank you, brother. Nung inamoy niya yung usok, nasuka siya. Sabi niya, may mali yata. Sinubukan niya ulit. Hindi niya kaya. Naganap siyang beer niya inumin, nasuka siya ulit. Why? Out of that very simple but true honest prayer, binago ng Diyos ang configuration ng kanya. Bakit? Because He is a God of change.
Sa atin, may mga kalagayan tayo na parang mahirap malampasan. Palagi kong kinikwento sa inyo, there was a time in my life, walang-wala na talaga. Hirap na talaga. Sagad na talaga. Habang nakaupo ako sa gutter doon sa may bahay, sabi ko, Lord, baguhin mo kalagayan. Hindi pwedeng ganito, God, paano ko maging kagamit-gamit? Ayoko mapahiya ang pangalan mong Panginoon. Kasi pag tiningnan nila ako, titingnan nila pangalan mo. And that was 5 years ago. And there's so much change in my life. Why? Because He is a God of change. Marami tayong kakilalang lasinggero dito sa loob na hindi inisip ng asawa, anak mo, kapitbahay mo. Nahahawa ka ng Bible at tatayo ka sa gitna. Pero paano nangyari yun? Because He is a God of change. Mga kabataan, mga young people, makinig maigi. Do not underestimate what God can do in your life. Dati kayong tambay, who cares? Dati kayong walang direction, who cares? When God look at you, He look at you as somebody that is beneficial in His kingdom. At magugulat na lang ang lahat. Makikita ka, si brother na ba yan? Si sister na yan. Bakit? Because there's so much change in you. Because we serve a God of change. If you want something to change in your job, huwag kayong matakot. Sa inyo nag-struggle sa mga trabaho nyo, na parang feeling nyo taling-tali kayo. Takot lang meron kayo. Subukan nyo magtiwala sa Panginoon at humingi sa Panginoon at kumapit sa Panginoon at sabi mo, Lord, sawang-sawa na ako sa ganitong routine. God, can you change my life? And trust me, mga kapatid, you are not talking to some God who cannot hear. You are talking to some God, mga kapatid. You are talking to a God that can change anything.